Pirmahan mo na yan, Nina. Huwag mo nang patagalin ang pagiging pabigat mo sa pamilyang ito. Ang tinig ni Javier ay malamig pa sa yelo. Walang bahid ang pag-aalinlangan o awa. Binitiwan niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tabi ng platong may mainit pang adobo. Ang paboritong ulam na 4 oras na dahan-dahang niluto ni Nina para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Nina. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa usok ng niluluto o marahil dahil sa biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay namumula, magaspang at may mga bakas ng sugat mula sa matapang na kemikal ng panlinis na ginamit niya kaninang umaga upang kuskusin ang bawat sulok ng malaking mansyon na ito. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa bawat pangangailangan ni Javier. Ngunit ngayon, tinitingnan ng lalaki ang mga kamay na yon na tila ba dumi na hindi dapat madikit sa kanyang mamahaling suit. Javier, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Ang tanging naisambit ni Nina, ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulidlid na malapit ng maputol. Isang mapait na tawa ang narinig mula sa pintuan ng kusina. Pumasok si Doña Consolacion, ang kanyang biyenan, na may dalang aura ng panghahamak. Ang matanda ay nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mga hiyas na lingid sa kanilang kaalaman ay si Nina ang lihim na nagbayad sa pamamagitan ng kanyang mga dummy accounts. Adobo? Yan lang ba ang kaya mong ihandog pagkatapos ng 10 taon, Nina? Ang bulyaw ni Doña Consolacion. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy bawang ka, amoy pawis, at mukha kang katulong na naligaw sa loob ng bahay ko. Hindi ka nararapat sa anak ko. Si Javier ay isang matagumpay na negosyante na ngayon at kailangan niya ng isang reyna sa tabi niya, hindi isang basahan na tulad mo. Ang bawat salita ay parang isang matalim na karayom na ibinabaon sa puso ni Nina. Ang sakit ay hindi lamang nanggagaling sa mga salita, kundi sa katotohanang hinayaan niya ang kanyang sariling maging ganito dahil sa pag-ibig. Isang dekada niyang itinago ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang kapangyarihan para lamang sa pangarap na magkaroon ng isang simpleng pamilya. Walang ano-ano ay kinuha ni Javier ang bowl ng adobo at maras itong itinulak palayo. Ang mangkok ay tumama sa gilid ng mesa at ang mainit na sabaw ay tumalsik sa pisngi ni Nina. Hindi siya gumalaw, hindi siya dumaing. Ang init ng sabaw sa kanyang balat ay wala kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang kaluluwa. Nakahanap na ako ng babaeng makakatulong sa akin, Nina. Patuloy ni Javier habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Si Nicole, anak siya ng isang malaking investor. Siya ang may koneksyon, siya ang may gilas. Samantalang ikaw, wala kang naibigay sa akin, kundi ang pagiging domesticated at nakakasawang pag-aalaga. Maging ang anak nating si Luningning, nagmumukhang bata sa lansangan dahil sa'yo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak, ang naging mitya ng huling pag-asa ni Nina. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo, tuyot at mahapdi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Javier ay nakatayo pa rin dahil sa mga sikretong pondo na ibinubuhos niya gabi-gabi habang ang lahat ay tulog na. Gusto niyang sabihin na ang suot nitong suit ay galing sa perang pinaghirapan niya. Ngunit ang boses niya ay ayaw lumabas. Dahan-dahang lumapit si Nina sa sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng papel. Ang bawat letra sa dokumento ng diborsyo ay tila mga anay na kinakain ng kanyang mga alaala. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang mga gabing ipinaghahanda niya ito ng kape, ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang hindi mapahiya si Javier sa kanyang mga katunggali.
Lahat ay itinapon sa isang iglap. Ayaw mo ba talagang pag-isipan ito, Javier? Ang tanong ni Nina. Ang kanyang tinig ay malamig na ngayon na wala na ang init ng pagsusumamo. Wala nang dapat pag-isipan. Umalis ka na rito bago pa dumating si Nicole. Ayaw kong makita niya ang dumi ng nakaraan ko. Ang huling hirit ni Javier bago ito tumalikod at naglakad palabas, tila ba ang asawa niya ay isa lamang lumang gamit na kailangang itapon sa basurahan. Naiwan si Nina sa gitna ng tahimik na kusina. Ang tanging tunog na naririnig ay ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa ibabaw ng dokumento. Lumilikha ng mga basang bilog sa puting papel. Sa katahimikang yun, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng isang dekada ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo siya roon, mag-isa, balot ng amoy ng pagkaing tinanggihan at pag-ibig na nabulok. Ang kanyang buong pagkatao ay tila ba isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa. Ngunit sa ilalim ng sakit, sa kaibuturan ng kanyang pagkadurog, may isang maliit na kislap na nagsimulang mag-alab. Isang kislap na hindi nanggagaling sa lungkot, kundi sa isang matinding katanungang bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kalupitan, Javier? Bago mo malaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng hininga ng iyong tagumpay. Lumabas ka na sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Hawak niya ang isang plastic bag na itim at nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang maliliit na damit ni Luningning, mga lumang t-shirt, kupas na shorts at ang paboritong manika ng bata. Natahi-tahi na ang mga braso. Ang mga basurang ito ay hindi nararapat sa loob ng mansyong ito. Gaya mo, Nina, ang mga ito ay kalat lamang na dapat nang itapon. Patuloy ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Lumuhod si Nina sa malamig na tiles upang pulutin ang mga damit ng kanyang anak. Ang bawat pagdampot niya ay tila isang pagtitis na hindi matapos-tapos. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na namumuo sa kanyang mga buto. Doña Consolacion, kailangan ng anak ko ang mga gamit na ito. Gabi na. Saan niyo kami gustong pumunta? Ang mahinang tanong ni Nina. Ngunit ang matanda ay tumawa lamang ng may halong panunuya. Kung gusto mong makuha ang lahat ng gamit ng anak mo, linisin mo ang buong garden at ang engrandeng patio. Gusto kong makitang kumikinang ang bawat sulok bago sumikat ang araw. Kung hindi, susunugin ko ang lahat ng natitira ninyong gamit, pati na ang mga dokumentong itinatago mo sa ilalim ng kama. Ang hamon ni Consolacion. Tumingin si Nina sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim at ang ulan ay nagsisimula. Nang bumuhos, isang malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Nina at lumakad patungo sa pinto. Hindi siya sumagot. Alam niyang ang bawat salitang bibitawan niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. Sa labas, ang bawat patak ng ulan ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang kalamnan, ngunit patuloy siya sa paghagod ng basahan sa mga mamahaling muebles sa payo. Ang putik mula sa hardin ay dumidikit sa kanyang mga binti, ngunit hindi niya ito pinapansin. Habang naglilinis, ang bawat alaala ng 10 taon ay bumabalik sa kanya. Ang mga gabing hindi siya natutulog para lamang asikasuhin ang mga bayarin ni Javier na hindi nito alam kung saan nanggagaling. Ang mga okasyong pinagmumukha siyang tanga sa harap ng ibang tao habang siya ang lihim na gumagawa ng mga paraan para maging matagumpay ang kanyang asawa. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay nagiging lakas sa bawat kuskus niya sa sahig. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, nakita niya ang silweta ni Javier at Nicole
na nagtatawanan. May hawak na baso ng alak habang pinapanood siyang magpakahirap sa ilalim ng ulan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Natapos ang gabi at ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa abig ng langit. Si Nina ay basa hanggang sa kaibuturan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay nangingitim sa lamig. Nang matapos siya, tumayo siya sa gitna ng hardin. Tinitingnan ng mansyong minsan niyang itinuring na tahanan, ngunit isa palang kulungan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang basang apron. Ito ay isang simpleng unit na tila luma na. Ngunit sa loob nito ay matatagpuan ang mga numerong kayang magpabagsak sa buong lungsod. Isang mahaba at tahimik na sandali ang lumipas bago nag-vibrate ang telepono sa kanyang palad. Hindi pa siya nakakapagsalita nang marinig niya ang isang pamilyar at kagalang-galang na tinig sa kabilang linya. "Madam, handa na ang lahat. Ang bawat piraso ng ari-arian, ang bawat share sa stock market, at ang lahat ng koneksyon ay nasa ilalim na ng inyong utos. Kailan niyo gustong magsimula ang pagbawi sa lahat?" Huminga ng malalim si Nina. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging kasing talim na ng kidlat. Tumingin siya sa itaas, sa bintana, kung saan alam niyang nandoon ang mga taong nagpahirap sa kanya. "Simulan na natin ngayon." Ang tanging sagot niya, ang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang awtoridad na 10 taon niyang itinago. Ngunit habang ibinababa niya ang telepono, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng gate ng mansyon at isang lalaking hindi niya inaasahang makita ang lumabas. Bit-bit ang isang balitang muling magpapabago sa lahat. "Ay, Javier, bakit may basang-basahan sa gitna ng sala niyo? At amoy imbornal?" Ang boses na yon ay kasing talim ng basag na kristal, puno ng pandidiri at pagmamalaki. Hindi na kailangang lumingon ni Nina para malaman kung sino ang bagong dating. Ang bawat hakbang ng sapatos na may mataas na takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig. Tila ba bawat daitin nito sa tiles ay isang pag-angkin sa teritoryong 10 taon na pinanghalagaan ni Nina. Si Nicole, nakasuot ito ng isang mamahaling sutlang damit na kulay pula. Tila isang apoy na handang tupukin ang anumang madadaanan. Sa tabi niya ay si Javier, na may ngiting na ngayon lang nakita ni Nina. Isang ang ngiting puno ng paghanga at pagpapakumbaba. Ang uri ng ngiti na hinding-hindi nito ibinigay sa kanya, kahit noong mga panahong halos mamatay siya sa pag-aalaga rito ng magkadengge ito. Dahan-dahang tumayo si Nina mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha dahil sa ulan, at ang kanyang lumang duster ay bakat na sa kanyang katawan. Hawak niya ang lumang bag na naglalaman ng mga damit ni Luningning, ang tanging kayamanan na dadalhin niya sa kanyang pag-alis. "Javier, akala ko ba ay wala na ang babaeng ito rito?" Maarteng tanong ni Nicole habang nagtatakip ng ilong gamit ang isang panyong may burda. The smell is unbearable. Para siyang basang aso na naligaw sa loob ng isang palasyo. Lumingon si Javier kay Nina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi purong pagkapahiya. "Nina, hindi ba't sinabi ko nang lumayas ka na? Ano pang ginagawa mo rito? Nakakahiya ka kay Nicole." Tinitigan ni Nina si Nicole. Sa likod ng makapal na makeup at mga alahas nito, may isang pamilyar na mukha na biglang nagpaalala sa kanya ng isang report na binasa niya noong nakaraang buwan sa Elisco Tower. Nicole Lim, ang anak ni Mr. Lim, ang may-ari ng isang maliit na kumpanya ng konstruksyon na kasalukuyang nagmamakaawa para sa isang subcontract mula sa pamilya ni Nina upang hindi mabangkarote. Ang irony ng sitwasyon ay muntik nang magpatawa kay Nina sa gitna ng kanyang pait.
Alis na ako. Ang maikling sagot ni Nina. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may lalim na hindi nila napapansin. Huwag kang mag-alala, Nicole. Ang amoy ng pawis at ulan ay madaling hugasan. Ngunit ang amoy ng pagtataksil at kawalan ng dangal, iyan ang mahirap tanggalin kahit gaano pa kamahal ang pabango mo. Namula sa galit si Nicole at akmang sasampalin si Nina, ngunit mabilis na humarang si Javier. Huwag mo nang dumiha ang kamay mo sa kanya, sweetheart. Hayaan mo na ang mga security ang gumawa niyan. Hinarap ni Javier si Nina at dinuro ito. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan kay Nicole. Siya ang magdadala sa akin sa rurook ng tagumpay. Samantalang ikaw, pabigat ka lang mula pa noong una. Isama mo na ang anak mong walang silbi at huwag na kayong magpapakita sa akin. Tahimik na lumakad si Nina patungo sa pinto. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagpapakawala sa bawat tanikala na gumapos sa kanya sa loob ng 10 taon. Bago siya tuluyang lumabas, dumaan siya sa gilid ng vanity mirror sa hallway upang ayusin ang kanyang buhok na nakaharang sa kanyang paningin. Doon, mabilis niyang tinanggal ang isang maliit at simpleng hair clip na tila gawa lamang sa plastik at bakal at iniwan ito sa ibabaw ng mesa. Nang tuluyan ng makalabas si Nina sa ulan, mabilis na lumapit si Nicole sa salamin upang tingnan ang kanyang sarili. Napansin niya ang iniwang kagamitan ni Nina. Kahit kailan talaga, ang dugyot ng babaeng yon. Pati itong basura niya iniwan pa rito. Sabi ni Nicole, habang dinadampot ang hair clip. Itinaas niya ito sa ilaw at tiningnan ng may halong panunesi. Tingnan mo, Javier. Akala mo ay tunay na diamante ang nakakabit, pero halata namang galing lang sa bangketa. Napaka-cheap, gaya ng nagmamay-ari. Tumawa si Javier habang niyayakap si Nicole mula sa likod. Hayaan mo na, itapon mo na yan sa basurahan. Bukas, bibilhan kita ng tunay na Cartier. Hindi alam ni Nicole na ang maliit na basurang hawak niya ay ang tanging piraso ng Blue Heart Diamond sa mundo. Isang hairpin na nagkakahalaga ng higit sa buong kumpanya ni Javier at ng kanyang ama. At hindi rin niya alam na ang pag-iwan ni Nina sa bagay na yon ay hindi isang pagkakamali, kundi isang tahimik na tanda ng pagsisimula ng isang digmaan na hinding-hindi nila mapapanalunan. Mamatay na kung mamatay. Huwag mo kaming abalahin. Sa oras ng tulog namin, hindi kami tumatanggap ng mga pulubi sa ganitong oras. Ang boses ni Doña Consolacion ay nanggaling sa intercom ng malaking gate, basag at puno ng iritasyon. Kasunod nito ay ang tunog ng pagkaputol ng linya na nag-iwan kay Nina sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang mga bisig ang 5 taong gulang na si Luningning ay nanghihina. Ang katawan nito ay parang baga sa tindi ng lagnat. At ang bawat paghinga ng bata ay may kasamang huni ng hirap. Sambo ang sasakyan sa loob ng garahe ng mansyong yon. May mga driver at katulong na naghihintay ng utos. Ngunit para sa kanila, ang batang nagtataglay ng dugo ni Javier ay hindi karapat-dapat kahit sa isang upuan ng lumang kotse. Nay! Ang ginaw po. Ang pabulong na daing ni Luningning, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa basang damit ni Nina. Pilit na humahanap ng init na hindi maibigay ng gabi. Hinalikan ni Nina ang noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Konting tiis na lang, anak. Nandito si nanay. Hindi kita pababayaan. Naglakad si Nina sa madilim na kalsada, pasan ang bigat ng kanyang mundo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa mga maliliit na bato na tumutusok sa kanyang mga talampakan, ngunit wala siyang pakiramdam. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang anak na unti-unting bumabagal. Narating niya ang maliit at tagpi-tagping barong-barong ni Tia Merly, ang kaisa-isang kapitbahay na laging nag-aalok ng nangiti sa kanya tuwing siya ay namamalengke. Sa isang katok pa lamang, bumukas ang pinto at lumabas ang matandang babae na may dalang lampara. Diyos ko, Nina, anong nangyari sa inyo? Ang gulat na tanong ni Tia Merly
Habang mabilis na pinapapasok ang mag-ina, agad na kumuha ng maligamgam na tubig at malinis na tela ang matanda. Wala siyang pera, wala siyang mamahaling gamot, ngunit ang init ng kanyang maliit na tahanan ay higit pa sa anumang ginto sa mansyong pinanggalingan ni Nina. Pinanood ni Nina si Tia Merly habang maingat na pinupunasan ang katawan ni Luningning. Isang pirasong tinapay na tuyo ang ibinigay sa kanya ng matanda, ang tanging pagkaing natitira sa mesa nito. Salamat, Tia Merly. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Ang sabi ni Nina, ang kanyang tinig ay puno ng panata. Nang makatulog na si Luningning sa ilalim ng manipis na kumot, tumayo si Nina sa harap ng maliit na bintana ni Tia Merly. Nakikita niya mula rito ang tuktok ng Elisco Tower na kumikinang sa malayo, ang gusaling pagmamay-ari ng kanyang pamilya na matagal niyang tinalikuran para sa isang lalaking walang dangal. 3:00 ng madaling araw nang lumabas si Nina sa barong-barong, iniwan ang anak sa pangangalaga ni Tia Merly. Naglakad siya patungo sa sentro ng lungsod. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagod. Pagdating niya sa tapat ng dambuhalang Elisco Tower, huminto siya sa harap ng mga gwardiyang nakauniporme. Tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang duster ay gusot at may mantsa ng putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga tsinelas ay pudpud na. Hoy! Bawal dito ang mga palaboy. Umalis ka na bago pa kami tumawag ng pulis. Ang sabi ng isang gwardiya habang hinahawakan ng kanyang batuta. Hindi kumibo si Nina. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa. Isang gintong card na may tatak ng isang lumilipad na agila, ang sagisag ng mga tunay na tagapagmana ng Elisco. Inilahad niya ito sa harap ng gwardiya nang walang anumang emosyon. Ang gwardiya, na akmang itutulak si Nina palayo, ay biglang napatigil. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang kamay na may hawak na batuta ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mukha ni Nina. At sa ilalim ng dumi at hirap, nakita niya ang isang awatoridad na tanging ang mga nasa pinakamataas na posisyon lamang ang nagtataglay. Ma'am, kayo po ba si... Ang nanginginig na tanong ng gwardiya. Hindi sumagot si Nina ng salita. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang bawat sipayo ni Doña Consolacion at ang bawat panlalait ni Javier. Kung ang isang ina ay kayang magtiis para sa pag-ibig, kaya rin niyang maging kasing tindi ng bagyo para sa katarungan. Diyos ko, Madam Nina, kayo nga ba talaga yan? Ano ang nangyari sa inyo? Ang tinig ni Mang Artemio ay nangangatal sa gulat at awa. Siya ang matandang katiwala na nagsilbi sa pamilya ni Nina sa loob ng 4 na dekada. Ang lalaking tumuring sa kanya bilang sariling anak bago siya nagpasyang talikuran ng lahat para kay Javier. Nang makita niya si Nina na basang-basa, marumi ang paanan, at may mga pasa sa braso, ang mga mata ng matanda ay agad na nagtubig sa galit at pait. Hindi sumagot si Nina. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng marang niyang lobby ng Elisco Tower, kung saan ang bawat hibla ng kanyang basang duster ay tila isang malaking insulto sa kinang ng mga gintong pader. Dahan-dahang lumapit si Mang Artemio, tinanggal ang kanyang sariling coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Nina. Tila ba pinoprotektahan niya ang isang marupok na hiyas mula sa mapanghusgang tingin ng mundo. Sumakay sila sa pribadong elevator na tanging ang pamilya lamang niya ang may karapatang gumamit. Sa loob ng tahimik na sasakyang yon, naramdaman ni Nina ang biglaang paggaan ng kanyang pakiramdam habang mabilis silang umaakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Ang bawat palapag na nadadaanan nila ay tila isang taon ng kanyang buhay na unti-unti niyang binabawi mula sa kamay ng mga taong umapi sa kanya. Pagdating sa penthouse, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng sandalwood at katahimikan, ang amoy ng kapangyarihan na matagal niyang kinalimutan. Pumasok si Nina sa banyo
kung saan ang bawat kagamitan ay gawa sa puting marmol at kristal. Binuksan niya ang shower at hinayaan ang mainit na tubig na dumaloy sa kanyang katawan. Habang ang tubig ay humahaplos sa kanyang balat, pinanood ni Nina ang pag-agos ng dumi, putik, at ang amoy ng kusina ni Doña Consolacion patungo sa drainage. Kasabay ng pag-agos ng tubig ang pag-agos din ng kanyang mga huling luha para kay Javier. Ang bawat hapdi ng kanyang mga nangingitim na kuko at nungas na balat ay tila mga peklat ng isang digmaang katatapos lang, at ang tubig na ito ang kanyang binyag para sa isang bagong simula. Lumabas siya ng banyo na balot ng malambot na sutlang robe. Tumayo siya sa harap ng dambuhalang salamin na mula kisame hanggang sahig. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot at pagpapakumbaba, ay nagliliyab na ngayon sa isang malamig na determinasyon. Wala na ang bakas ng pagiging domesticated. Ang nasa harap niya ay ang tunay na reyna ng Ilisco. Narito ang mas ligtas na bersyon sa Tagalog na pinananatili ang emosyon at simbolismo ng pagbabago nang hindi gumagamit ng marahas o self-harm na paglalarawan. Mas maigsi at mas pang-TV drama na bersyon. Tahimik na tumayo si Nina sa harap ng salamin. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, pinaikli niya ang kanyang buhok hanggang sa balikat. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pagpili sa sarili. Sa bawat hiblang nalalaglag, tila gumagaan ang bigat na matagal niyang pasan. Nang muli siyang tumingin sa salamin, ibang Nina na ang kanyang nakita. Hindi na ang babaeng nabubuhay para sa inaasahan ng iba, kundi isang taong handang magsimula muli. Naglakad siya patungo sa kanyang malawak na mesa kung saan nakahanda na ang isang laptop at ilang mga dokumento. Pumasok si Mang Artemio, dala ang isang tasa ng tsa at isang tablet na nagpapakita ng real-time na galaw ng stock market. Madam, ang Ilisco Investments ang siyang nagpapatakbo sa 80% ng mga proyekto ni Javier. Kung wala ang inyong pahintulot, guguho ang pundasyon ng kanyang kumpanya sa loob lamang ng ilang oras. Ang ulat ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Nina sa labas ng bintana kung saan tanaw ang buong lungsod na tila mga maliliit na laruan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang isipan ay lumipad kay Luningning na kasalukuyang nagpapagaling sa pangangalaga ni Tia Merly at kay Javier na marahil ay kasalukuyang nagdiriwang kasama ang kanyang kabit. Huminga ng malalim si Nina, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa keyboard. Sa isang pindot lamang, kaya niyang baguhin ang tadhana ng maraming tao. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang hukom na maglalabas ng sentensya. Mang Artemio, ang tawag niya. Ang boses ay kasing talim ng espada. Huwag niyo lang basta itigil ang pondo. Gusto kong bawiin ang lahat ng equipment, lahat ng materyales, at lahat ng kontrata na nakapangalan sa Ilisco na kasalukuyang ginagamit nila. Gusto kong makita kung paano siya tatayo sa sarili niyang mga paa nang wala ang anino ko. Tumango ang matanda at akmang aalis na nang muling magsalita si Nina. At isa pa, padalhan niyo ng pinakamahal na bouquet ng bulaklak si Nicole. Isama niyo ang isang note mula sa isang tagahanga na nakakaalam kung gaano kabilis mabulok ang mga bagay na ninakaw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina habang pinapanood ang pagbagsak ng mga numero sa screen ng kanyang laptop. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang pribadong email. Isang lihim na litrato na nagpapakita na hindi lamang si Nicole ang itinatagong lihim ni Javier. Bakit hindi niyo maasikaso ang mga investors? Sinasayang niyo ang oras ko. Ang bulyaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina kung saan ang mga papeles ay nagkalat sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at ang pawis ay gumugulong mula sa kanyang sentido kahit na nakatodo ang aircon.
ang kumpanyang J&M Construction, na ang titik na M ay hango o sana sa palayaw ni Nina na Minerva, ngunit pinalitan niya ng masterpiece sa harap ng mga kliyente, ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking krisis. Walang ano-ano, pumasok ang kanyang secretary na namumutla at nanginginig ang mga kamay. Sir, tumawag po ang Elisco Materials. Kakansilahin na raw po nila ang lahat ng supply ng semento at asero para sa proyektong condominium sa Makati. At ang mga equipment na hiram natin, kukunin na raw po nila sa loob ng 1 oras. Ano? Hindi maaari. Hinampas ni Javier ang lamesa, ang tunog ng kanyang kamay sa kahoy ay tila isang babala ng pagguho. May kontrata tayo. Sabihin mo sa kanila, babayaran natin ang penalty, wag lang silang umalis. Iyon na nga po ang problema, sir. Ang sagot ng secretary. Ang boses ay halos pabulong na lamang. Sinuri po ng legal team nila ang kontrata. May nakatagong clause po doon na nagsasabing ang Elisco ay may karapatang bawiin ang lahat sa oras na magkaroon ng pagbabago sa moral integrity ng pamunuan. At sir, ang balita tungkol sa pagpapalayas niyo sa asawa niyo kagabi ay mabilis na kumalat sa mga social circles ng mga elite. Napaupo si Javier sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Hindi niya maisip kung paano nalaman ng isang dambuhalang korporasyon ang nangyari sa loob ng kanyang tahanan. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang imahe ni Nina na nakatayo sa ilalim ng ulan, basang-basa at tila walang kalaban-laban. Kasalanan ito ng malas na babaeng yon, ang nanggagalaiting bulong ni Javier. Mula nang mawala siya, nagsunod-sunod na ang kamalasan ko. Siguradong may ginawa siyang kung anong ritual bago siya umalis. Eksaktong pumasok si Doña Consolacion na tila nawala ang kanyang karaniwang gilas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Javier, totoo ba ang narinig ko? Ang bank accounts ng pamilya ay naka-freeze? Hindi ko magamit ang card ko sa salon kanina. Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Ma, huwag ngayon. Marami akong problema. Ang singhal ni Javier. Sinasabi ko na nga ba? Ang Nina na iyon ang nagdala ng sumpa sa atin. Ang bulyaw ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng puot. Dapat ay noon ko pa siya pinalayas. Ngayong wala na siya. Bakit tila mas lalo tayong nalulubog? Magpa-blessing tayo ng bahay, Javier. Siguradong iniwan niya ang kanyang masamang espiritu sa bawat sulok. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marangyang sobrang kulay ginto ang inilapag ng secretary sa lamesa. Sir, dumating po ito kanina. Isang imbitasyon para sa Gala of the Hairs bukas ng gabi sa Manila Hotel. Ang sabi po, ito ang pagkakataon para makaharap ang bagong chairperson ng Elisco Group. Nagliwanag ang mga mata ni Javier. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Kung makukuha niya ang tiwala ng bagong chairperson, maliligtas ang kanyang kumpanya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Nicole. Sweetheart, ihanda mo ang pinakamahal mong gown. Pupunta tayo sa gala bukas. Kailangan nating makuha ang loob ng Elisco chairperson. Siguradong malaking tulong ang mga koneksyon ng papa mo. Ang sabi ni Javier, ang kanyang tiwala sa sarili ay unti-unting bumabalik. Ngunit nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina at nakita ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng gusali. Isang babaeng nakasuot ng sunglasses ang nakaupo sa loob, nakatingin ng diretso sa kanyang opisina. Bakit tila ang bawat tagumpay na inaakala niyang hawak niya ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga daliri? At sino ang misteryosong chairperson na ito na tila may hawak ng kanyang leeg bago pa man sila magkita? Huwag kang mag-alala, babe. My dad won't let us down. Isang tawag lang niya sa Elisco. Maayos ang lahat. Mas malakas ang kapit namin kaysa sa inaakala mo. Ang boses ni Nicole ay puno ng kumpiyansa habang hinahaplos niya ang kamay ni Javier
sa ibabaw ng lamesa sa isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City. Ang bawat salita niya ay tila musika sa pandinig ni Javier, isang pangakong magliligtas sa kanya mula sa kumunoy ng pagkakautang. Nakasuot si Nicole ng isang itim na cocktail dress na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis, at sa kanyang buhok ay nakatarak pa rin ang hair clip na iniwan ni Nina, ang bagay na tinatawag niyang basura. Ngunit suot-suot niya ngayon para lamang ipangalandakan ang kanyang napanalunan. Pilit na ngumiti si Javier, bagamat ang kanyang kalooban ay hindi mapakali. Salamat, Nicole. Ikaw lang talaga ang nakakaunawa sa akin. Kung alam mo lang ang hirap na dinanas ko sa Nina na yon, wala siyang ibang ginawa kundi hilahin ako pababa. Kaya nga kailangan mo na siyang burahin sa buhay mo, Javier. You deserve someone like me. Someone who can give you the world. Ang sagot ni Nicole. Kasunod ang isang mahinhin, ngunit mapang-asar na tawa. Maya-maya pa ay dumating si Mr. Lim, ang ama ni Nicole. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ngunit kung susuriing mabuti, mapapansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod na pilit itinatago ng isang mapanlinlang na ngiti. Javier, hijo! Balita ko ay may kaunting aberya sa kumpanya mo? Ang bati ni Mr. Lim habang nauupo sa tapat ng dalawa. Opo, sir. Bigla ang nag-pull out ang Elisco materials. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang paliwanag ni Javier, ang boses ay puno ng pag-asa na matutulungan siya ng matanda. Humalakhak si Mr. Lim, isang tunog na tila pilit at walang laman. Maliit na bagay. Ang chairperson ng Elisco ay matalik kong kaibigan. Bukas sa gala, ipapakilala kita sa kanya. Siguradong isang salita ko lang, babalik ang lahat ng supplies mo at baka madagdagan pa ang capital mo. Hindi alam ni Javier na sa ilalim ng lamesa ang mga binti ni Mr. Lim ay nanginginig sa takot. Ang katotohanan ay baon sa utang ang kumpanya ng mga Lim. Ang rason kung bakit itinutulak ni Mr. Lim si Nicole kay Javier ay dahil sa maling paniniwala na si Javier ay mayaman at matatag. 2 taong nalulunod ang kasalukuyang kumakapit sa isa't isa. Parehong nagpapanggap na sila ang tagapagligtas, habang ang tubig ay unti-unti nang pumapasok sa kanilang mga baga. Sa kabilang bahagi ng restaurant, sa likod ng isang makapal na halamang pandekorasyon at madilim na salamin, nakaupo si Nina. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na gawa sa pinakamahal na telang seda. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng isang malapad na sombrero. Kasama niya si Mang Artemio, na tahimik na nagbabasa ng isang report sa tablet. Pinanood ni Nina ang tatlo sa kabilang lamesa. Naririnig niya ang bawat kasinungalingan, bawat huwad na tawa, at bawat pangakong walang basihan. Ang bawat salita ni Nicole tungkol sa kanyang pagiging pabigat ay tila mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Madam, gusto niyo na bang ilabas ang katotohanan tungkol sa kumpanya ni Mr. Lim? Ang bulong ni Mang Artemio. Umiling si Nina, isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang baso ng champagne at dahan-dahang itinaas ito patungo sa direksyon ni Javier, tila nakikipag-toast sa hangin. Huwag muna, Mang Artemio. Hayaan nating umakyat sila sa pinakamataas na bahagi ng kanilang mga pangarap. Dahil kapag mas mataas ang inakyat, mas masakit ang pagbagsak. Gusto kong makita kung paano sila magtutuklaan kapag nalaman nilang pare-pareho silang walang hawak kundi hangin. Eksaktong lumingon si Nicole sa direksyon ni Nina. Tila nakaramdam ng isang matalas na titig. Ngunit ang nakita lang niya ay ang anino ng isang babaeng tila napapalibutan ng liwanag at kapangyarihan. Tumayo na si Nina at lumakad palabas ng restaurant. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng katiyakan. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang waiter ang humarang sa kanya at may iniabot na maliit na sulat na galing sa isang hindi kilalang mesa. Ang nakasulat sa papel ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Nina sa loob ng 1 segundo. Alam ko kung sino ka talaga, Minerva.
At alam ko rin ang ginagawa mo sa pamilya ni Javier. Magkita tayo sa gala. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Nina. Pagkatapos mong duminyo sa pamilya namin, heto ka ngayon. Nagpapakasarap habang ang anak ko ay halos hindi na makatulog dahil sa mga problemang dinala mo. Ang matinis na boses ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng maliit na apartment na pansamantalang tinutuluyan ni Nina. Walang pasintabi ang matanda nang pumasok ito. Tila ba pag-aari pa rin niya ang bawat espasyong tinatapakan ng kanyang dating minugang. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid ng may matinding pandidiri. Isang maliit na sala, mga bagong biling gamit sa kusina, at ang malinis na amoy ng lavender. Nakaupo si Nina sa gilid ng higaan ni Luningning, nakasalukuyang mahimbing na natutulog pagkatapos ng lagnat. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang magising ang kanyang anak sa ingay ng isang babaeng walang ibang alam, kundi ang manira ng kapayapaan. Ano ang ginagawa niyo rito, Doña Consolacion? Ang mahinang tanong ni Nina. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, kasing patag ng isang tuyong kalsada. Huwag mo akong Doña Consolacion dyan. Ang bulyaw ng matanda habang itinuturo ang mga bagong gamit ni Nina. Tingnan mo nga itong mga gamit mo. Mga mamahaling tela, bagong appliances, at ikaw. Nakapagpaayos ka pa ng buhok? Saan mo kinuha ang pera, Nina? Siguradong ninakawan mo si Javier bago ka lumayas, ano? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Ninakawan? Sa loob ng 10 taon, ako ang naglalaba ng mga damit nyo. Ako ang nagluluto ng bawat butil ng kaning kinakain nyo. At ako ang tanging dahilan kung bakit hindi napuputulan ng kuryente ang mansyon nyo. Sino ang magnanakaw sa ating dalawa? Namula ang mukha ng matanda sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng dati. Ay nakayuko lamang sa harap niya. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap. Ang anak ko ang nagbigay sa iyo ng pangalan. At ngayong naghihirap ang kumpanya niya, may balita akong nakikita ka sa mga mamahaling restaurant. Kaninong lalaki ka na naman? Sumasabit para sustentuhan ang karangyaan mo. Lumapit si Nina sa matanda. Ang kanyang boses ay naging bulong na may dalang kakaibang panganib. Ang dangal ko ay hindi kailanman nabili ng barya niyo. At ang perang ginagastos ko, iyan ay galing sa pawis ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Umalis na kayo rito bago ko patawagin ang security ng building na ito. Dahil sa matinding pagkapahiya at galit, itinaas ni Doña Consolacion ang kanyang kamay. Binalak niyang ilapat ang kanyang palad sa pisngi ni Nina upang ipakita kung sino pa rin ang may kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumapo ang sampal, isang mabilis at mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulso ang pumigil sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kamay ni Nina ay parang bakal sa higpit. At ang kanyang titig ay hindi na ang titig ng isang alipin sa kusina. Ito ang titig ng isang reynang handang pumatay ng anay na sumisira sa kanyang trono. Hinding-hindi niyo na ako mahahawakan muli, ang sabi ni Nina, bago niya marahas na binitiwan ang kamay ng matanda. Ang 10 taon ng pagtitiis ay natapos na noong gabing itinapon niyo ang gamit ng anak ko sa ulan. Mula ngayon, bawat luha ni Luningning ay may katumbas na kabayaran mula sa inyo. Napaatras si Doña Consolacion. Ang kanyang tuhod ay bahagyang nangangatog. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya sa harap ng babaeng ito. Magbabayad ka, Nina. Sasabihin ko kay Javier na naging masama ka ng babae. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Dali-daling lumabas ang matanda. Tila ba hinahabol ng isang masamang espiritu. Nang makaalis ito, napasandal si Nina sa pinto. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi siya natatakot kay Consolacion, ngunit ang bawat paghaharap nila ay tila binubuksan ng mga sugat na pilit niyang pinagagaling. Eksaktong tumunog ang kanyang cellphone.
Isang mensahe mula kay Mang Artemio. Madam, tapos na ang investigasyon sa nagpadala ng sulat sa restaurant. Hindi niyo paniniwalaan kung sino ang taong nagmamasid sa inyo. Siya ang dahilan kung bakit nagtagal ang inyong pagtitiis sa loob ng 10 taon. Nanginig ang mga kamay ni Nina habang binabasa ang pangalang nakasulat sa dulo ng mensahe. Ang huling piraso ng puzzle ay nabuo na, at ang katarungang hinahanap niya ay hindi lamang pala tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa isang mas malalim at mas madilim na pagtataksil na nagsimula bago pa man niya makilala si Javier. Ang bango ng ginigisang bawang at sibuyas ay humahalimuyak sa paligid. Isang amoy na malayo sa malamig at baog na amoy ng kusina sa mansyon ni Javier. Para kay Nina, ito ang amoy ng tunay na tahanan, amoy ng pagsisikap, ng pag-asa, at ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Pinanood niya si Chamerly habang masayang nag-aayos ng mga kaldero sa bagong bukas na maliit na karinderya sa kanto ng kanilang kalye. Hindi alam ng matanda na ang pwestong yon, ang mga bagong kagamitan, at ang panimulang puhunan ay hindi galing sa isang mabait na NGO gaya ng ipinaliwanag ni Nina. Ang lahat ng yon ay bahagi ng pasasalamat ni Nina sa kaisa-isang taong nagbukas ng pinto sa kanya noong siya ay nasa gitna ng dilim at ulan. Nina, tingnan mo ang dami agad nating suki. Ang masayang tawag ni Chamerly habang pinupunasan ng kanyang pawis gamit ang isang malinis na bimpo. Hindi ako makapaniwala na sa edad kong ito, magkakaroon pa ako ng sariling negosyo. Hulog ka talaga ng langit sa akin, anak. Ngumiti si Nina habang tinutulungan ang matanda sa pag-aabot ng mga plato sa mga customer. Sa bawat barya na tinatanggap niya, naramdaman niya ang isang uri ng dangal na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang mga kamay niya, na dati ay tanging panlalait lamang ang tinatanggap mula kay Doña Consolacion, ay dinadapuan ngayon ng pasasalamat mula sa mga ordinaryong tao. Nararapat lang sa inyo ito, Tia Merly. Dahil sa inyo, natuto akong hindi lahat ng tao ay tinitingnan ng halaga ng isang babae sa kanyang suot na alahas. Ang sagot ni Nina, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Nang dumaan ang hapon at kumonti na ang mga tao, naupo ang dalawa sa isang sulok. Kinuha ni Chamerly ang kamay ni Nina at marahang hinaplos ang mga magaspang na palad nito. Anak, alam kong may pinagdadaanan ka pa ring mabigat. Ang mahinang sabi ng matanda. Nakikita ko sa mga mata mo na may tinitingnan kang malayo. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Ang katarungan ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Tumango si Nina, ngunit sa loob niya, alam niyang ang katarungang tinutukoy ng matanda ay siya mismo ang maglulunsad. Maya-maya pa ay huminto ang isang simpleng itim na sasakyan sa tapat ng karinderya. Bumaba si Mang Artemio na sa pagkakataong yun ay hindi nakasuot ng formal na suit para hindi makaakit ng atensyon. Tumayo si Nina at naglakad patungo sa isang madilim na sulok ng pwesto upang kausapin ang matanda. Hindi niya napansin na si Chamerly ay nakasunod pala sa likuran niya upang mag-abot ng malamig na tubig. Madam, tapos na ang negosasyon, ang mahinang ulat ni Mang Artemio. Nabili na natin ang buong block na ito kasama ang lupa kung saan nakatayo ang kumpanya ni Mr. Lim. Sa isang pirma niyo lang, maaari na nating silang paalisin at ipagiba ang gusali. Nanigas si Tia Merly sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Narinig niya ang bawat salita. Ang terminong, Madam, ang tungkol sa pagbili ng buong block at ang autoridad sa boses ni Nina na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga daliri. Mabuti, Mang Artemio, ang sagot ni Nina. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero. Gusto kong ihanda mo ang lahat para sa gala bukas.
Doon natin tatapusin ang laban at siguraduhin mong ang lahat ng mga taong tumulong sa akin, gaya ni Tia Merly, ay mabibigyan ng proteksyon na hindi kayang tibagin ng kahit na sino. Dahan-dahang umatras si Tia Merly, bumalik sa loob ng kusina na may halong gulat at kaba. Sino ba talaga ang babaeng itong itinuring niyang anak? Isang api na nangangailangan ng tulong o isang dambuhalang puwersa na nagpapanggap lamang na mahina? Habang pabalik si Nina sa loob, napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Tia Merly. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isang itim na motorsiklo ang huminto sa tapat ng karinderya. Ang rider ay nag-abot ng isang maliit na box na may nakasulat na pangalan ni Nina. Nang buksan ni Nina ang box, tumambad sa kanya ang isang sirang manika, ang paboritong manika ni Luningning na kinuha ni Javier. May kasama itong note na nakasulat sa pulang tinta. Ang mga bagay na mahalaga sa iyo ay madaling masira. Mag-ingat ka sa paglalakad sa dilim, Minerva. Ang kislap ng galit sa mga mata ni Nina ay muling nag-alab. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera at dangal. Ang kanyang anak na ang ginagamit na pain. At sa sandaling iyon, alam ni Nina na wala nang puwang ang awa sa kanyang susunod na hakbang. Hindi kayo maaring pumasok, sir. Ang inyong imbitasyon ay nakalista sa ilalim ng restricted access. Ang ibig sabihin, hanggang sa lobby lamang ang inyong pahintulot. Ang boses ng security officer ay formal, ngunit may halong tigas na nagpahiya kay Javier sa gitna ng marangyang entrance ng Manila Hotel. Nakasuot si Javier ng kanyang pinakamahal na tuxedo, habang si Nicole ay tila isang naglalakad na Christmas tree sa dami ng alahas at kislap ng kanyang gown. Ngunit sa harap ng mga gwardyang ito, tila ba sila ay mga batang pilit sumisilip sa isang handaan na hindi sila kasali. What? Do you know who I am? I am Javier Manyalak of J&M Construction. At ito si Nicole Lim, ang anak ng isa sa pinakamalaking investors ng Elisco. Ang asik ni Javier, ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamula sa tindi ng hiya. Ang mga taong dumadaan, mga tunay na bilyonaryo at mga opisyal ng gobyerno ay nagsisimulang lumingon at bumulong. Pasensya na po, sir. Utos po ito mula sa itaas. Ang tanging sagot ng gwardiya habang hinarangan ng kanyang braso ang daraanan ni Javier. Javier, do something! This is so embarrassing! Ang bulong ni Nicole habang pilit niyang itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mamahaling fan. Sa kanyang buhok, kumikinang ang hairpin na ninakaw niya kay Nina. Ang basurang, akala niya ay walang halaga. Ngunit ngayon ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahaba at kulay hating gabing limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ng red carpet. Ang lahat ng atensyon, pati na ang mga gwardiya, ay biglang natuon sa sasakyang yon. Ang bawat kumikislap na kamera ng mga paparazzi ay naghanda. Ang paligid ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang pagdating lamang ng isang makapangyarihang tao ang makakagawa. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mga paa na nakasuot ng silver stilettos ang unang tumapak sa carpet. Kasunod nito, ang paglabas ng isang babaeng nakasuot ng isang simpleng esmeraldang gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang buhok, na ngayon ay maikli at maayos ang pagkakastyle, ay nagpatingkad sa kanyang mga matang puno ng ningning at kapangyarihan. Nanigas si Javier. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng dahan-dahang naglalakad sa red carpet habang ang lahat ng tao ay yumuyukod, ay ang babaeng 10 taon niyang minaltrato. Ni Nina! Ang pabulong na sambit ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Huminto si Nina sa tapat nila. Hindi siya ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng isang uri ng liwanag na nagpaliit sa lahat ng nasa paligid niya. Sa tabi niya, lumabas si Mang Artemio na ngayon ay nakasuot ng formal na tuxedo at
May hawak na gintong folder. "Excuse me, we are in the middle of something here." Ang bulyaw ni Nicole, na tila hindi pa rin nakikilala si Nina dahil sa tindi ng pagbabago nito. "Sino ka ba sa akala mo? At bakit mo kami hinaharangan?" Dahan-dahang lumingon si Nina kay Nicole. Tiningnan niya ang hairpin sa buhok nito, ang hiyas ng kanyang pamilya na kasalukuyang dinudungisan ng isang magnanakaw. "Ang bagay na nasa buhok mo, Nicole, ay hindi nararapat sa isang taong hindi alam ang halaga ng katapatan." Ang mahinang sabi ni Nina. Ang kanyang tinig ay malamig, kasing lalim ng karagatan. "Nina, ikaw ba talaga yan?" Ang lapbap ni Javier. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahakbang palapit. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakasuot ng ganyan? At bakit ang mga tao ay..." Hindi natapos ni Javier ang kanyang sasabihin dahil lumapit ang Chief of Security ng hotel at yumukod ng malalim sa harap ni Nina. "Welcome back, Chairperson. Kanina pa po kayo hinihintay sa loob ng main hall. Ang lahat ng mga board members ay handa na para sa inyong talumpati." Ang malakas na anunsyo ng opisyal. Ang tunog ng mga bulungan sa paligid ay tila naging isang malakas na kulog sa pandinig ni Javier. Ang chairperson ng Elisco, ang kumpanyang nagpapatakbo ng kanyang buhay, ang kumpanyang pinagmumultuhan niya ng tulong. "Chairperson," ang ulit ni Nicole, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Si Nina ay isang katulong, isang walang kwentang asawa. Tumingin si Nina ng diretso sa mga mata ni Javier. Doon, nakita niya ang lahat. Ang gulat, ang takot, ang pagsisisi, at ang unti-unting pagguho ng bawat kasinungalingang binuo nito sa loob ng 10 taon. Ang 10 taon ng paglilingkod ko sa iyo, Javier, ay hindi dahil sa kailangan kita. Ang sabi ni Nina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Iyon ay dahil naniwala ako na may puso ka. Pero ngayong gabi, napatunayan ko na ang isang pusong bato ay kailanman ay hindi matututong magmahal ng tunay na hiyas. Pinihit ni Nina ang kanyang katawan at naglakad papasok sa main hall habang ang mga dambuhalang pinto ay bumubukas para sa kanya. Ang mga gwardiya ay mabilis na humarang kina Javier at Nicole nang tangkain nilang sumunod. "Wait, Nina, mag-usap tayo. Let me explain." Ang sigaw ni Javier, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa tunog ng engrandeng musika mula sa loob. Naiwan silang dalawa sa labas, sa gitna ng mapanghusgang tingin ng mga tao. Javier stood there, shattered, as he realized that the dust he threw away was actually the very star that kept his world from falling apart. At sa loob ng hall, habang papalapit si Nina sa podium, isang pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanya at bumulong. "Handa ka na ba para sa huling pasabog, Minerva? Dahil bukas, wala nang maiiwang kahit isang bato sa kumpanya ni Javier." Ang diamanteng nasa buhok mo, Nicole, ay hindi lamang isang palamuti. Iyan ang nawawalang blue heart ng aking pamilya. Isang hiyas na ninakaw mula sa aking silid noong gabing pinalayas niyo ako. Ang boses ni Nina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dumaan sa bawat kristal na chandelier at tumagos sa pandinig ng bawat panauhing naroroon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang lahat ng mata ay natuon sa buhok ni Nicole, na ngayon ay nanginginig ang buong katawan habang pilit na hinahawakan ng hairpin na akala niya ay basurang iniwan lamang ni Nina. "Chairperson Nina, hindi ito totoo." Ang sigaw ni Nicole, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. "Binili ito ni Javier para sa akin. Regalo ito ng isang matagumpay na lalaki." Lumingon ang lahat kay Javier. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki sa kanyang taksido ay mukhang basang sisiw ngayon. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng malaking bara at ang bawat lunok niya ay masakit. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig sa loob ng kanyang mga bulsa. "Javier, sabihin mo sa kanila,
Sabihin mo ang totoo. Ang pagmamakaawa ni Nicole, ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatitig sa sahig, tila ba hinihintay na bumukas ang lupa at lamunin siya ng buo. Dahan-dahang bumaba si Nina mula sa podium. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanilang kasinungalingan. Huminto siya sa tapat ni Mr. Lim, ang ama ni Nicole, na ngayon ay halos hindi na makatingin ng diretso dahil sa takot. Mr. Lim! Ang panimula ni Nina. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may dalang pait. Nakalimutan niyo na ba ang huling pag-uusap natin sa Elisco Tower? Ang sabi niyo ay gagawin niyo ang lahat para lamang mapagbigyan ang inyong kumpanya ng isa pang pagkakataon. Hindi ko akalain na ang lahat na iyon ay ang gamitin ng inyong anak para akitin ang isang lalaking may asawa sa pag-aakalang ang asawang iyon ay walang kwenta. Ma'am, Chairperson, nagkakamali po kayo. Ang labab ni Mr. Lim. Wala nang puwang ang mga maling akala ngayon. Ang putol ni Nina. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Mang Artemio na agad nag-abot ng isang itim na folder. Dahil sa inyong panlilinlang, ang Elisco Group ay opisyal nang binabawi ang lahat ng suporta sa kumpanya ng mga Lim. At tungkol naman sa iyo, Javier, hinarap ni Nina ang kanyang dating asawa. Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito, ang pamumutla ng mga labi, at ang takot na sumasalamin sa mga mata nito. Ito ang lalaking 10 taon niyang pinagsilbihan, ang lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong puno ng dumi sa kanyang paningin. Ang kumpanyang pinaghirapan mong itayo, ang J&M Construction, simula sa oras na ito ay nasa ilalim na ng foreclosure. Ang malamig na deklarasyon ni Nina. Lahat ng assets, lahat ng equipment, at maging ang mansyong tinitirhan nyo ngayon ay pag-aari na ng Elisco. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bawat sulok nito. Ang tuhod ni Javier ay biglang nawalan ng lakas. Napakapit siya sa gilid ng isang lamesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang mga baga. Ang karangyaan, ang kapangyarihan, at ang pangarap na maabot ang rurok ng tagumpay ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, gaya ng isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Nina, please, pag-usapan natin ito. Ang pabulong na pagsusumamo ni Javier, ang kanyang mga mata, ay nagmamakaawa. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang ama ng anak mo. Tumingin si Nina sa kanya. Isang tingin na walang halong awa, kundi purong katarungan. Ang ama ng anak ko ay hindi magagawang itapon ang mga gamit nito sa ulan. Ang ama ng anak ko ay hindi hahayaang magkasakit ang kanyang dugo habang nagdiriwang siya kasama ang ibang babae. Ang Javier na minahal ko ay matagal nang namatay sa loob ng 10 taon ng iyong pagpapabaya. Tinalikuran na ni Nina ang dalawa. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit upang escortan palabas sina Javier, Nicole at Mr. Lim sa gitna ng kahihiyan. Ang tunog ng mga kamera at ang bulungan ng mga tao ay tila mga latigo na humahampas sa kanila habang kinakaladkad sila palabas ng ballroom. Naiwan si Nina sa gitna ng hall, nakatayo ng tuwid habang ang mga tao ay nagsisimulang pumalakpak. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang kalooban. Hindi ito panginginig ng lungkot, kundi ang pagpapakawala sa huling hibla ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng palakpakan, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Isang katanungang wala pang kasagutan sa kabila ng kanyang tagumpay. Kapag ang lahat ng dumi ay nahugasan na at ang mga maskara ay tuluyan ng natanggal, ano nga ba ang matitira sa isang pusong nakalimutan na kung paano tumibok para sa sarili? Walang matitira kahit ang huling butil ng asukal sa kusinang ito. Ang tinig ng sheriff
ay walang bahid ng emosyon habang binabasa niya ang kautusan sa gitna ng engranding sala ng mansyon. Sa paligid, ang mga lalaking nakasuot ng asul na uniforme ay mabilis na nagkakabit ng mga puting tape sa mga mamahaling muebles. Ang tunog ng mga kahon na hinihila sa sahig at ang pagpunit ng malalapad na adhesive tape ay tila mga huling tibok ng puso ng bahay na ito. Si Doña Consolacion ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib na tila ba sinusubukan niyang pigilan ang kanyang puso sa pagtalon palabas. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay naging kasing putla ng abo. Hindi maaari ito. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Ang bulyaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at walang kapangyarihan. Javier, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ngunit si Javier ay nakaupo lamang sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang tuxedo, na suot pa rin mula kagabi, ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat gamit na inilalabas ng mga movers ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na binabawi sa kanya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Nina. Hindi siya nakasuot ng gown gaya ng kagabi. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at maong, ngunit ang aura ng kapangyarihan sa kanyang paligid ay mas lalong tumindi. Naglakad si Nina papasok sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan, ang uri ng lakad ng isang tunay na may-ari. Nang makita siya ni Consolacion, mabilis na lumapit ang matanda at akmang luluhod sa kanyang harapan. Nina, anak, patawarin mo kami. Ang pagsusumamo ni Consolacion, ang kanyang mga luha ay naglalawa sa kanyang pisngi. Hindi namin alam. Hindi namin sinasadya. Huwag mo kaming paalisin dito. Saan kami pupunta? Ito ang tahanan namin. Huminto si Nina at tiningnan ang matanda. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na pagkabigo. Lumingon siya sa kusina, sa stove, kung saan siya nagluto ng libu-libong pagkain para sa pamilyang ito. Mga pagkaing madalas ay tinatapon o nilalait lamang nila. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging tahanan. Konsolasyon. Ang mahinang sabi ni Nina, isa lamang itong museo ng inyong kasakiman. 10 taon kong sinubukang lagyan ng init ang mga pader na ito, ngunit palagi niyo lamang itong ginagawang kasing lamig ng yelo. Pumunta si Nina sa kusina at hinawakan ang countertop na siya mismo ang nagpupunas araw-araw. Naalala niya ang mga gabing dumaing siya sa pagod, ang mga panahong tiniis niya ang gutom dahil kailangang unahin ang luho ng biyenan. Ngayon ko lang na-realize, patuloy ni Nina habang hinahaplos ang malinis na ibabaw ng lamesa. Ang lahat ng masasarap na pagkaing kinain niyo, ang malinis na sahig na nilakaran niyo, at ang komportableng buhay na tinamasan niyo, lahat ng iyon ay galing sa malas na babaeng pinalayas niyo. Ngayong wala na ako, tignan natin kung mabubusog kayo ng inyong mga alhas. Dinala ng mga movers ang huling sofa palabas. Ang mansyon ay naging isang dambuhalang bakanting espasyo na umalingaw-ngaw sa bawat hikbi ni Consolacion. Lumapit si Nina kay Javier na hindi man lang nag-angat ng tingin. Javier, ang tawag ni Nina. Ang kumpanya mo ay wala na. Ang mansyong ito ay ibebenta ko sa isang foundation para sa mga inang inabuso. Wala na kayong matitirhan dito. Tumayo si Javier. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Nina, kahit ang anak natin, paano si Luningning? Hindi mo ba iisipin ang kapakanan niya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nina. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo. Si Luningning ay ligtas sa piling ko, sa isang tunay na tahanang binuo mula sa katapatan, hindi sa pagnanakaw at panloloko. Inilabas ni Nina ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa sheriff.
Tinalikuran na niya ang mag-ina. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang huling pagsusumamo ni Konsolasyon na nauwi sa isang mahabang panaghoy ng pagsisisi. Nang makarating si Nina sa kalsada, nakita niya sina Javier at Konsolasyon na nakatayo sa sidewalk sa tabi ng ilang maleta na punong-puno ng mga damit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak kasing lamig ng gabing pinalayas nila si Nina. Sumakay si Nina sa kanyang sasakyan at tumingin sa rearview mirror. Nakita niya si Konsolasyon na sinusubukang tawagan ang kanyang mga kaibigang elite. Ngunit isa-isang pinapatayan ng telepono. Doon naintindihan ni Nina ang tunay na kahulugan ng karma. Hindi ito palaging tungkol sa sakit ng katawan, kundi sa katotohanan kapag nawala ang lahat ng iyong yaman, malalaman mo kung gaano ka talaga kalungkot at kawalan. Ngunit bago tuluyang umalis ang sasakyan, isang itim na motor ang dumaan sa gilid ni Nina at isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang earset. "Madam, hindi pa tapos si Javier. May huling baraha siyang itinatago at balak niyang gamitin ang huling piraso ng alaala ng iyong mga magulang para makaganti." "Akala mo ba ay natalo mo na ako, Nina? Hindi pa tayo tapos. Kung kailangang hilahin kita pababa sa impyernong kinalalagyan ko ngayon, gagawin ko." Ang boses ni Javier sa kabilang linya ng telepono ay hindi na ang boses ng lalaking minahal ni Nina. Ito ay ang boses ng isang sugatang hayop, puno ng desperasyon, galit at isang uri ng kabaliwan na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang nagtataglay. Maririnig sa background ang ingay ng mga sasakyan at ang ihip ng hangin. Tila ba nasa gilid siya ng isang mataong kalsada. Mahigpit na hinawakan ni Nina ang gilid ng kanyang lamesa sa Elisco Tower. Ang kanyang kuko ay bumaon sa makinis na kahoy habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Hindi siya natatakot para sa kanyang yaman, kundi para sa kaligtasan ng nag-iisang buhay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. "Huwag mong subukang lapitan ang anak ko, Javier. Binabalaan kita." Ang mahinang sagot ni Nina. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang labaha. "Ang anak natin? O ang alaala ng mga magulang mong hindi mo man lang nailigtas?" Ang pang-uuyam ni Javier. "Nahanap ko ang itinatago mong locket sa lumang attic bago tayo paalisin. Ang locket na naglalaman ng huling mensahe ng iyong ama bago sila namatay sa aksidente. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakasulat doon? O gusto mong makita kung paano ito madudurog sa harap ng anak mo?" Nabitawan ni Nina ang kanyang telepono sa ibabaw ng carpet. Ang kanyang buong katawan ay tila binalot ng yelo. Ang locket na iyon, ang tanging bagay na naiwan ng kanyang mga magulang na hindi nahanap ng mga awtoridad sa loob ng 10 taon. Paano iyon nakuha ni Javier? Dali-daling lumabas si Nina sa kanyang opisina. Hindi na pinansin ang tawag ni Mang Artemio. Tumakbo siya patungo sa elevator. Ang bawat segundo ng pagbaba nito ay tila isang dekada ng paghihirap. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Luningning na kasalukuyang nasa kindergarten. Pagdating niya sa paaralan, sinalubong siya ng isang nakakangit-ngit na katahimikan. Ang mga bata ay nagsisimula ng lumabas. Ang tunay na ingay ng tawanan at takbuhan ay tila malayo sa kanyang pandinig. Sa dulo ng parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya ang silweta ni Javier. Nakatalikod ang lalaki, ngunit kitang-kita ang kanyang maruming jacket at ang gulugulong buhok. Sa harap niya ay nakatayo si Luningning, hawak-hawak ang kanyang maliit na bag at tinitingnan ng kanyang ama nang may halong takot at pagkalito. "Luningning!" Ang sigaw ni Nina, ngunit ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas sa gitna ng hangin. Dahan-dahang lumingon si Javier. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang kamay at doon ay kumikinang ang isang gintong locket na hugis puso, ang huling piraso ng kaluluwa ni Nina. "Nay, si tatay po, kukunin daw niya ako." Ang sigaw ni Luningning. Ang kanyang maliliit na boses ay puno ng panginginig. Mabilis na lumapit si Nina
Ngunit huminto siya nang makitang hinigpitan ni Javier ang hawak sa braso ng bata. Hindi ito marahas na pagkakahawak, ngunit sapat na para hindi makagalaw si Luningning. Isang hakbang panina. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang katotohanang nakatago sa loob ng locket na ito. Ang banta ni Javier. Alam mo ba kung bakit namatay ang mga magulang mo? Alam mo ba kung sino ang may-ari ng truck na bumangga sa kanila? Hindi ito aksidente, Nina. At ang ebidensya ay nasa loob nito. Nanigas si Nina sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging umiihip sa paligid ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa kanyang nakaraan. Ang trahedyang nagpabago sa kanyang buhay ang dahilan kung bakit siya nag-iisa sa mundo bago niya makilala si Javier. Isa palang planadong krimen? Ibigay mo sa akin ang anak ko, Javier. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ang pagsusumamo ni Nina, ang kanyang mga mata, ay nagmamakaawa. Wala na tayong dapat pag-usapan. Gusto ko ng 50 milyong piso at isang tiket palabas ng bansang ito. Kung hindi, ang ebidensyang ito ay susunugin ko kasama ang huling respeto ng anak mo sa'yo. Ang sagot ni Javier, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng desperasyon. Eksaktong dumating si Mang Artemio kasama ang ilang mga security, ngunit bago pa sila makalapit, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking hindi inaasahan ni Nina ang lumabas. Isang lalaking may hawak na dokumentong magbubunyag na ang tunay na kriminal sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay kasalukuyang nakatayo sa harap niya. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang katotohanan ay unti-unting nagbubukas ng sarili nitong pintuan. Javier, bitawan mo ang bata, ang sabi ng bagong dating. Dahil ang locket na hawak mo ay hindi ang orihinal. Ang orihinal ay nasa akin at naglalaman ito ng pangalan ng taong pumatay sa mga magulang ni Nina at ang pangalang iyon ay ang pangalan ng ama mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Javier sa narinig na revelasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na lamang sa galit, kundi sa isang uri ng katotohanang mas matindi pa sa anumang dagok na natanggap niya. Ang locket na hawak niya ay biglang naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato, habang ang kanyang kamay na nakakapit kay Luningning ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Nagsisinungaling ka. Ang tatay ko ay isang marangal na tao. Ang sigaw ni Javier, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok. Isang malinaw na tanda na ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay unti-unti nang naglalaho. Humakbang palapit ang lalaking bagong dating. Si Attorney Ramos, ang matapat na abogado ng pamilya ni Nina na matagal nang nagtatago sa anino. Itinaas niya ang isang tunay at kasingkinang ng tala na locket, ang orihinal na hiyas ng pamilya Elisco. Ang aksidenteng pumatay sa mga magulang ni Nina, 10 taon na. Ang nakalilipas ay hindi pagkakataon, Javier. Ang iyong ama, si Don Mario, ay baon sa utang noon sa Elisco Group. Para mabura ang utang at makuha ang mga shares, nilagari nila ang preno ng sasakyan ni Doña Minerva. Ang boses ni Attorney Ramos ay kasing lamig ng kamatayan. Lahat ng ebidensya, ang mga sulat ng pag-amin, at ang mga transaksyon sa bangko ay matagal ko nang itinago. At ang pinakamasakit, alam mo ang lahat ng ito, Javier. Alam mo, kaya mo pinakasalan si Nina para masiguro na hindi niya kailanman matutuklasan ang krimen ng pamilya mo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanya bilang isang mahinang asawa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa parke. Ang tingin ni Nina kay Javier ay unti-unting nagbago. Hindi na ito ang tingin ng isang nasaktang asawa, kundi ang tingin ng isang biktima sa kanyang mananalapi. Ang bawat haplos, bawat pangako, at ang 10 taon ng pagsasama ay isa palang mahabang listahan ng mga kasinungalingan
para pagtakpan ng isang madugong kasaysayan. Javier, totoo ba? Ang pabulong na tanong ni Nina. Ang kanyang tinig ay wala ng buhay, parang isang bangkay na nagsasalita. Kaya mo ba ako pinakasalan para maging bantay sa sikreto ng pamilya niyo? Para masigurong hindi ako maghahanap ng katarungan para sa mga magulang ko? Hindi nakasagot si Javier. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak kay Luningning. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Mang Artemio at ang mga security. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Nina ang kanyang anak mula sa mga bisig ng lalaking itinuring niyang asawa, ngunit isa palang anino ng kanyang kamatayan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong damo at ang mabilis na paghila sa bata ay tila isang malabong panaginip sa pandinig ni Nina. Nayakap ni Nina si Luningning ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay naging kalasag para sa kanyang anak. Ang bata ay umiiyak na ngayon. Isinusubsob ang mukha sa balikat ng kanyang ina. Habang si Nina ay nakatitig lamang kay Javier, ang lalaking na ngayon ay napapalibutan na ng mga pulis. Wala kang pinagkaiba sa ama mo, Javier, ang sabi ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kapatawaran para sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag sa loob ng isang dekada. Akala ko ay pag-ibig ang dahilan ng lahat ng ito, pero isa lang pala itong mahabang kulungan para sa kaluluwa ko. Dinala na ng mga awtoridad si Javier, habang si Doña Consolacion nakakarating lang ay napaupo sa semento, humahagulgol at nagsusumamo para sa kanyang anak. Ngunit walang sino mang lumingon sa kanya. Ang lahat ng karangyaan na pilit nilang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Naiwan si Nina sa gitna ng parke, hawak ang orihinal na laket ng kanyang ama. Binuksan niya ito at doon, nakita niya ang larawan ng kanyang mga magulang na nakangiti. Isang ngingiting tila nagsasabing, sa wakas, ang katotohanan ay nakalaya na. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, lumapit si Attorney Ramos sa kanya ng may seryosong mukha. Madam Nina, may isa pa po kayong kailangang malaman. Ang huling piraso ng mana ng inyong pamilya ay hindi lamang pera. May isang lihim na testamento na nagsasabing ang lahat ng ari-arian ng Elisco ay mapupunta lamang sa inyo kung mapapatunayan niyo na ang inyong kasal kay Javier ay bunga ng panlilinlang. At ang tanging paraan para magawa yon ay ang harapin ang taong tunay na nag-utos sa iyong ama na mamatay. At ang taong iyon ay buhay pa. Ang huling piraso ng kadena ay sa wakas ay naputol na sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng Elisco Tower. Ang tunog ng ballpen na sumasayad sa mamahaling papel ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Nilagdaan ni Nina ang huling dokumento na nagpapawalang bisa sa kanyang kasal kay Javier. Ang kasal na itinuring niyang santuwaryo sa loob ng 10 taon ay napatunayang isang serye ng panlilinlang at krimen. Sa harap niya, si Attorney Ramos ay marang tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. Tapos na, Chairperson, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Elisco ay ganap na ring naibalik sa inyong pangalan. At ang mga taong kasabwat sa trahedya ng inyong mga magulang, kabilang ang mga opisyal na tumanggap ng suhol mula sa ama ni Javier, ay nahaharap na sa habang buhay na pagkapit. Huminga ng malalim si Nina. Ang bigat na 10 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tila unting naglalaho, pinalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Tumingin siya sa bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa buong Maynila. Salamat, Attorney Ramos. Salamat sa pananatiling matapat sa alaala ng aking mga magulang, ang mahinang sabi ni Nina. Lumabas siya ng opisina at dinalawang isang lugar na hindi niya akalaing babalikan niya ng may ngiti
ang kulungan kung saan kasalukuyang nakapiit si Javier. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang lalaking hindi na niya makilala. Ang dating makisig at mayabang na Javier Manyalak ay isa na lamang anino. Malalim ang kanyang mga mata, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Nang makita niya si Nina, mabilis siyang lumapit sa salamin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Nina, please, ilabas mo ako rito." Ang pabulong na pagsusumamo ni Javier sa intercom. "Hindi ko ginusto ang lahat ng iyon. Sumunod lang ako sa gusto ni Papa at ni Mama. Mahal kita, Nina. Alam mo yan." Tinitigan siya ni Nina ng matagal. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pagkaawa. Ang pag-ibig, Javier, ay hindi nagtatayo ng kumpanya sa ibabaw ng mga bangkay. Ang pag-ibig ay hindi nagpapakulong sa asawa sa loob ng 10 taon ng kasinungalingan. Hindi mo ako minahal, Javier. Minahal mo ang proteksyong na ibibigay ko sa madilim mong sikreto. Nina, paano si Luningning? Kailangan niya ng ama. Ang huling hirit ni Javier. Ang anak ko ay may ama sa kanyang mga alaala. Ang lalaking akala niya ay bayani. Ang sagot ni Nina. Pero habang lumalaki siya, ituturo ko sa kanya na ang tunay na lakas ay wala sa pangalan o yaman, kundi sa katotohanan. Paalam, Javier. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Tumalikod na si Nina at hindi na nilingon ang mga pagsigaw at paghampas ni Javier sa salamin. Sa labas ng pasilidad, nakita niya si Doña Consolacion na nakaupo sa isang bangko, nakasuot ng kupas na damit at may dalang supot ng tinapay. Ang dating reyna ng mansyon ay isa na ngayong matandang nag-iisa, iniwasan ng lahat ng kanyang mga kaibigang bilyonaryo. Nang makita niya si Nina, yumuko ang matanda sa matinding hiya, hindi na makatingin ng diretso. Isang linggo pagkatapos, nagtungo si Nina sa isang dalampasigan sa Batangas kasama si Luningning at Tia Merly. Ang hangin ay sariwa, amoy dagat at bagong simula. Ang bata ay masayang tumatakbo sa tabing dagat, hinahabol ang mga alon. Habang si Tia Merly ay nakaupo sa buhanginan, nakangiti habang pinapanood sila. Kinuha ni Nina ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang bulsa, ang singsing na sumimbolo sa kanyang 10 taon na pagtitiis. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng sinag ng araw. Ang gintong ito ay tila paalala ng bawat luhang pumatak at bawat gabing nanalangin siya para sa katarungan. Dahan-dahan niyang inihagis ang singsing sa malalim na asul na karagatan. Pinanood niya ang paglubog nito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin. "Nay, halika na po. Ang ganda ng tubig." Ang tawag ni Luningning. Ang kanyang tawa ay kasing linis ng kristal. Lumakad si Nina patungo sa kanyang anak. Ang bawat hakbang sa malambot na buhangin ay tila pagyakap sa kanyang bagong buhay. Wala na ang takot. Wala na ang pagbabalat kayo. Ang kislap ng katotohanan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang liwanag na gagabay sa kanya sa bawat bukas. Sa huling pagkakataon, lumingon si Nina sa direksyon ng abig kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Isang tahimik na, "Salamat, Naytay," ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang kanyang kwento ng pagtitiis ay natapos na at ang kanyang kwento ng tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga taon ay lumipas na parang mga alon na humahalik sa pampang, mabilis, tuloy-tuloy, at may dalang kapangyarihang baguhin ang hugis ng bawat batong dinadaanan nito. Sa harap ng bagong tayong Elisco Center for Empowered Women, nakatayo si Nina habang pinagmamasdan ang mga kababaihang binibigyan niya ng pagkakataong muling bumangon. Ang bawat ngiti ng mga inang dating nakayuko sa takot ay tila mga bituing nagbibigay ng liwanag sa kanyang sariling kaluluwa. Nahanap na ba ni Nina ang tunay na kapatawaran? Marahil, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang kanyang bukas. Noong balitaan siya
na pumanaw na si Doña Consolacion sa isang pampublikong ospital dahil sa pangungulila at sakit. Hindi nagdalawang isip si Nina na magpadala ng tulong para sa isang marangal na libing. Hindi niya ito ginawa para sa matanda, kundi para sa sarili niyang dangal bilang isang tao na marunong rumespeto sa kabilang buhay. Pinatawad na niya ang mga taong sumira sa kanyang tiwala, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan. Ang katahimikang iyon ang naging pundasyon ng kanyang bagong kapayapaan. Wala na ang kaba sa bawat hakbang ni Javier sa pasilyo. Wala na ang hapdi ng bawat panlalait sa kanyang pagkatao. Ngayon, ang tanging naririnig niya sa loob ng kanyang tahanan ay ang masayang tinig ni Luningning na kasalukuyang nag-aaral ng musika. Ang bawat haplos ni Nina sa kanyang sariling balat ay hindi na nagpapaalala ng hirap ng pagiging alipin sa kusina, kundi ng tagumpay ng isang babaeng marunong magpahalaga sa kanyang sariling ningning. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay isang mahalagang paalala para sa bawat Filipina. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalim ng kanyang sakripisyo para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na nagpapaliit sa'yo. Ito ay dapat maging isang pakpak na nagpapalipad sa'yo patungo sa iyong pinakamagandang bersyon. Ang bawat tiis ay may hangganan at ang pag-alis sa isang mapanirang relasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pinakamataas na uri ng katapangan. Tumingin si Nina sa langit, kung saan ang araw ay tuluyan ng nagpaalam upang bigyang daan ang gabi. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niya na ang kislap ng katotohanan ay laging mananatili sa loob niya. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Naglakad siya pa uwi. Taglay ang isang pusong buo, malaya at punong-puno ng pag-asa. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Ngayon, ang bawat hininga ni Nina ay isang awit ng tagumpay.